sa dagat ng basura. Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Kailangan mo na bang mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para magkatrabaho at ang kanyang plano'y magkabay tayo. Si Villar ang tunay na mahirap, si Villar ang tunay na may malasakit, si Villar ang may kakayahan at gumawa ng sariling pangalan. Si Manny Villar ang magtatapos ng ating kahirapan. Kilala ang Las Piñas dahil sa napakaraming bagay tulad ng Bamboo Organ Church, Sarah Motors Factory, at ang Water Lily Festival. Ngunit hindi lang dahil dyan kilala ang Las Piñas. Mayroong isang organisasyon dito na gumagawa ng sobrang daming bagay para sa ating bayan. Magandang umaga, ako po si Brandon Cachapero at samahan niyo ako sa ating ito. Ilan sa mga proyekto ng mga Villar ay ang pagtulong sa mga OFW, paglinis ng Zapote River, pagtatanim ng mga puno, health and social services, pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan, pagpapatayo ng mga simbahan at marami pang iba. Isa sa pinakamahalagang proyekto ni Villar ay ang Sagip OFW. Ang Villar Foundation ay naniniwala sa katapangan, kabayanihan at kasipagan ng mga OFW natin. Dahil dito, tapat ang Villar Foundation na protektahan at tulungan sila at ang kanilang mga pamilya kahit saan man sila. Bawat taon, libo-libong mga Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho. Ngunit marami sa kanila ang nagiging biktima ng mga illegal recruiters. Marami rin ang ginagahasa at nagiging mga kriminal. Kaya't sa tulong ni Senator Manny Villar, naipatupad ang programa sa Sagip OFW noong 2008. Nakakatulong sila sa paraan ng pagsagot ng pauwi nila sa tahanan nila, pagsupply ng gamot at iba pa. Ngayon nagtatagas siguro kayo kung bakit tinutulungan ni Villar ang mga OFW. Ayon daw kay Villar, napagsimula siya ng home building company niya sa tulong ng isang asawa ng OFW na ngalang Mrs. Magtibay. Nakita niya sa pamilya nila ang sakripisyo na tinitiis ng pamilyang OFW. Dahil dito, nabuhayan siya ng loob na tumulong sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Dalawa po anak ko, ang asawa ko po, nakakulong. Minsan, wala po kami makain, nangingi lang pagkain. Isa sa mga natulungan ni Villar ay si Neneng de los Santos, isang 41 na taong gulang na OFW na galing Riyadh, Saudi Arabia. Noong nagtatrabaho siya sa Saudi, nagkaroon siya ng fallen bladder dahil daw sa pagbubuhat ng mga mamibigat na gamit. Maging Mrs. Hanep Buhay sa Villar Foundation. Upang may ahon ng mga kababayan natin sa kahirapan, nagbigay ang Villar Foundation ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Isa rito ay ang Handloom Blanket Weaving Enterprise. Noong nagsimula ito, 40 lamang ng kababaihan nagsasanay na mag-hobby. Ngunit sa loob ng 3 buwan, 10 na lang sa kanilang natira. Ang kita ng isang mga hobby sa isang buwan ay aabot sa 4,300 pesos kung 3 kumot ang gawa nila sa isang araw. Nang tumagal pa, dumamay na ang sumali sa enterprise na ito. Sa kasalukuyan, nakagagawa na sila ng 800 na kumot kada buwan at ang mga kumot na ito ay binibigay sa mga nasalanta ng natural na kalamidad di lamang sa Las Piñas, kundi sa iba't ibang parte din ng Pilipinas. Isa pang social enterprise na itinayo ng Villar Foundation ay ang Coconut Core and Peat Enterprise. Maraming mga coconut husks ang nahugot ng river strainers mula sa ilog ng Zapote. Ang tanong, paano ito mapapakinabangan? Ang mga husks na naglalaman ng fiber ay maaaring gawing tali o lambat, ngunit mahirap itong gawin. Ang ginawa ng Villar Foundation sa tulong ni Dr. Arboleda ay bumili sila ng mga kagamitan upang makagawa ng mga lambat na gawa sa coconut. Umaabot sa 6,000 pesos ang kita ng isang pamilyang gumagawa ng lambat. Ang mga lambat na ito ay binebenta nila sa Vistaland. Mula 2008, nakapagbigay na ang Villar Foundation ng 56 na twining equipment at 34 ng weaving looms sa 68 na pamilya. Bale, ang enterprise na ito ay hindi lamang nakapagbigay ng trabaho sa karamihan, napapakinabangan din ito ang mga coconut husks na lumulutan lamang sa ilog ng Zapote. Isa pa sa mga pinaka-importanteng proyekto ng Villar Foundation ay ang Sagip Ilog o kaya't ang Las Piñas Zapote River System Rehabilitation Program. Isinagawa nila ang proyektong ito dahil tapat ang Villar Foundation sa preserbasyon at konserbasyon ng kapaligiran. Pagtatanim ng mga puno. Sa hangarin na magawang mga tree parks ang mga open spaces sa Las Piñas, ipinatupad ng Villar Foundation ang programang Pagtatanim para sa Kinabukasan noong Abril 5, 1992. Mula noon, mahigit 100,000 na mga puno at mga halaman ang naitanim nila. Nakatulong din sila sa iba't ibang lugar sa Las Piñas sa paraan ng pabibigay ng mga boto ng halaman sa lokal na gobyerno at mga pribadong organisasyon na kapartner nila. Ito ay isa pa sa mga pinaka-importanting proyekto ng Villar Foundation, ang Greenhouse Project.
Katuwang nila sa proyektong ito ang Department of Agriculture, pati na rin ang mga kinuukulan ng mga barangay na kasama rito. Ang isa pang proyekto ng mga Villar ay ang EcoMark, na nangangahulugang Ecological Material Recycling Kiosk. Sa kiosk na to, nihiwalay nila ang mga plastic bottles and cans, plastic bags and styrofoam, glass bottles, papers, electronics. Isa din sa mga proyekto ng Villar Foundation ay ang pagpapagawa at pagpapasaayos ng mga kalsada sa Las Piñas, tulad na lang sa CAA Road, C5 Extension Road at iba pa. Katuwang naman nila dito ang Department of Public Works and Highways ng NCR. Nabibigay din ang Villar Foundation ng mga relief operations. Mula 1991, ang Villar Foundation ay tumutulong na sa mga lugar na nasalanta ng mga natural na kalamidad. Ilan sa mga ginagawa nila ay ang paghandog ng medical assistance at pagbibigay ng mga pagkain, tubig at mga kumot na gawa ng Las Piñas Handloom Blanket Weaving Social Enterprise. Ang Feed the Children program naman ay ginawa ng Villar Foundation upang hindi magkaroon ng mga malulubhang sakit ang mga bata na Las Piñas. Pero hindi lang naman sa Las Piñas lagi. Meron rin sila sa may Muntinlupa, Bataan, Iloilo, Tondo, Manila, sa Sumuan, Pampanga. Isa pa sa mga proyekto ng Villar Foundation ay ang Sagip Bukas, a movement for a drug-free Las Piñas. Ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay nakakasira ng napakaraming mga buhay. Di lamang sa gumagamit nito, ngunit sa pamilya din nila. Napagtanto ng Villar Foundation na edukasyon ang sagot sa problemang ito. Noong 1994, nagawa sila ng school-based anti-drug abuse campaign. Ang pangunahing misyon ng programang ito ay hindi lamang nakapokus sa pagbibigay ng impormasyon sa mga bata at magulang tungkol sa mga droga. Nakapokus din ito sa paggawa ng mga support group na programa para masama ang mga bata na hindi nakakapag-aral. Mula noon, mahigit 80,000 na ang nakisali sa movement na ito. Nagtayo rin ang Villar Foundation ng Sipag Center na magsisilbing resource at livelihood training center sa mga Pilipino na nais matuto ng pagnenegosyo o iba pang uri ng pagkakakitaan. Ayon daw kay Villar, magsasagawa ang Sipag Center ng regular na seminar at training para magturo ng iba't ibang uri ng mga pagkakakitaan. Umaasa naman si Ginang Villar na ang naturang proyekto ay magbibigay ng lakas ng loob sa mga Pilipino na nawawala ng pag-asa dahil sa kinakaharap problema sa kahirap. Ang Sipag sa Sipag Center ay nangangahulugang Social Institute for Poverty Alleviation and Governance. Kasabay ng pagtayo ng Sipag Center ay ang Santuario de San Ezequiel Moreno Church. Ang naturang simbahan ay magsisilbing pag-aalala kay San Ezequiel Moreno, isang Spanish Augustinian priest na nagsilbing parish priest sa Las Piñas mula 1876 hanggang 1879. Ang Santuario de San Ezequiel Moreno Church ay isa lamang sa mga simbahan na naisip patayo ng mag-asawang Villar sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod pa sa mga proyekto ng Villar Foundation na nabanggit na kanina, marami pang ginagawa ang nasabing foundation para sa kaginawaan ng buhay ng mga nakatira sa Las Piñas. Isa ang pagpapagawa ng mga subdivisions sa iba't ibang lugar sa Las Piñas, tulad na lang ng mga subdivision na makikita sa CAA Road. Namimigay rin ng Villar Foundation ng mga libreng pabahay kada taon sa mga maswerteng pamilyang mananalo sa kanilang OFW and Family Summit.
Sa loob ng 20 taon, malayo na ang narating ng Villar Foundation. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtatagumpay, patuloy ang Villar Foundation sa pagbibigay ng patuloy-tuloy na pagtulong upang maiahon ng mga mamamayan sa kahirapan. One less child on the street, one less family without a home, one less person without a job, one less worker stranded overseas, means one more Filipino saved from poverty.